sa agrikultura. Marami tayong may babahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Sikat ka sa agrikultura, may kita pa sa agrikultura. Marami tayong may babahagi, lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Simula pa nung unang sikat na kultura, agrikultura, lahat dito'y umaasa. Buhay natin ay aangat, kapatay dito itulad, ito'y ating ipalaganap. Agrisikat. The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this radio station. Tara halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sa sakay ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig ka pasalo, magkibagada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU. Ayan, what's up? Magandang buhay mga ka-agrisikat. Ayan, kung napapansin ninyo, nag-relive tayo, ano? Ayan, my name is Mark Denver Bedico at ngayon ay muli, ipakikilala natin ang ating bagong pretty and witty partner na si Miss Pamela Cañaveras. Ayan, magandang hapon po muli sa ating mga ka-agrisikat. Ako po si Pam, ang inyong bagong program host sa Agrisikat at lumang program host ng Radio CLSU. Ayan. Yes. So, ayan, anyways partner, tayo ngayon ay naka-live sa Clarde Consortium FB page, at sa Radyo CLSU FB page at sa Race Central Luzon FB page. At kung kayo naman ay nais magpa-shoutout or may mga comments, ay live na live naming sasagutin yan mamaya. Ayan, partner, bago tayo magpatuloy, i-shoutout muna natin ang ating mga bosses at kasamahan sa universidad. Siyempre, unang-una na, ang ama ng ating pamantasan, Dr. Evaristo A. Abella, ang ating Vice President for Research and Extension, Dr. Edgar A. Orden, ang Vice President for Academic Affairs, Dr. Revelino R. Velasco, and Vice President for Administration, Dr. Ariel G. Mactal, at ang ating Vice President for Business Affairs, Dr. Carolina B. Romualdo. Hello po, sirs and ma'ams. Ayan, good afternoon po at sa lahat po ng ating deans, directors, department heads, faculty, staff, and syempre, ang ating mga solid viewers na students, hello po sa inyong lahat at sana ay tumutok kayo hanggang dulo dahil makakapulot kayo ng mga bagong kaalaman. Yes, partner. And syempre, quick shoutout din sa aking mama at daddy, sa boss namin, si Ma'am Yen, and sa mga mamos namin sa Clarde. Ikaw, partner, sino yung ayan, shoutout? so shoutout ko lang, yung sa Clardic Fam, sila Mamo Rachel, Mamo Glenda, at si Ma'am Ellen. Sa kabila naman, si Ma'am Jessa, si Ma'am Shai, si Sir Dominic, si Boss Del, si Sir Orden, at yung mga kasamahan ni Boss Del na nagtampo nung nakaraan na mga boys niya. Ayan sila, Sir Jubison. Yes, Hindi ko na po isa-isahin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. At syempre pala, partner, bago ko malimutan pala, baka magtampo rin, si Miss Tere Salazar na last Wednesday niya na ito sa FAC. Ayan, at ang aking kaibigan na si Gian Padilla sa Filmec. Ayun lang, partner. Ayan. Anyways, dito nga sa ating programa ay marami na tayong naipakilala o na-feature ng mga agri-aqua technologies na talaga namang kinapulutan ng aral ng ating mga tagapakinig. Yes, partner. At hindi lang dyan natatapos, partner, dahil ngayon mas in-upgrade na natin ang ating Wow. Agrisikat. Magkakaroon na tayo ng 2 segments. Ito ay tatawagin nating Tech Kaalaman at Tech Kita. At syempre, magkakaroon din tayo ng bagong laro at ito ay tinatawag nating Quick
Fix. Ano kaya yun? Siyempre, abangan nila yan, partner. Ayan. So, ayun ngayon, tama ang narinig ninyo. Ayan, meron tayong dalawang segment. The first segment is yung tech kaalaman kung saan pag-uusapan yung patungkol sa technologies. Yes. At sa second segment naman ay yung tech kita kung saan pag-uusapan naman yung Market potential or commercialization potential ng ating mga technologies. ayun, more on sa kaperahan, partner. Ano? Ayan. So, I'm sure excited na ang ating mga ka-agrisikat. Pero bago yan, sa ating ng previous episode, recap muna tayo, partner. Nakasama natin dito si Mr. Neil A. Del Rosario mula sa CLSU Small Ruminant Center. At dito nga ay napag-usapan natin ang patungkol sa goat racing and dairy development. Yes, partner. At ngayong hapon, pag-uusapan naman natin ang patungkol sa multi-purpose seeder ng PhilRice. Wow, ano kaya yun, ano? So, ayan, wag na nating patagalin pa at bigyan na natin ng magandang intro. Sige, partner, Yan. ilabas mo na yung Ikaw intro ba natin. ay interesado patungkol sa mga makabagong makinarya sa pagtatanim? Tamang-tama, dahil patungkol dyan ang topic natin ngayong hapon. Ang pagtatanim ng palay, mais at munggo ay kaya nang gawin sa mas mabilis, epektibo at madaling pamamaraan. Iyan ang ilan lamang sa kayang gawin ng ipinagmamalaking multipurpose seeder ng Philippine Rice Research Institute of PhilRice. Ano kaya ang mga benepisyo, partner, sa paggamit ng makinaryang ito? Iyan ang tatalakayin natin kasama ang ating special guest na ipakikilala ni Partner Pam. Ayan, alam ko excited na ang lahat sa atin, so wag na natin patagalin Yes, to, partner. partner. Yan. Ang panauhin natin ngayong araw ay nagtapos ng BS Agricultural Engineering, major in crop processing dito sa CLSU, partner. At nakakuha naman ng PhD degree sa Agricultural Sciences sa Tohoku University, Japan noong 2015. Wow. Dahil sa kanyang angking galing sa larangan ng research and agriculture, ilan sa kanyang mga nakuhang awards ay the Gold Poster Award for 2014, Scientific Productivity Award, Pag-asa Award at Wow. marami pang iba. Ngayon, siya ay kasalukuyang namumuno sa Rice Engineering and Mechanization Division sa PhilRice bilang isang Supervising Science Research Specialist. Let us all welcome Engineer Elmer G. Bautista. Ayan. Hello, sir. Good Magandang afternoon hapon po, sir. Good afternoon po sa ating lahat at sa mga nakikinig. Ayan. Ano tawag dito? Parang prepare na prepare ang ating guest ngayong Yes, prepared araw. na Ang ating prepared, pangmalakasan sir. at napakagwapong guest from PhilRice. So sir, bago po tayo magtungo sa mga hot questions, baka po meron muna po kayong nais batiin po, sir. Yeah, binabati ko po ang pamilya ng PhilRice sa pangunguna po ni Dr. John De Leon at ang aming Rice Engineering and Mechanization Division staff at siyempre ang aking pamilya Bautista sa Bunol, Gimba, Nueva Ecija. Ayan. Good afternoon po. Hello Ayan, po sa mga taga-PhilRice. Yes, sa lahat ng taga-PhilRice, magandang hapon po sa inyong lahat. So, ayan po, sir, para po sa ating unang katanungan, sir. Para po sa kalaman ng ating mga ka-agrisikat, ano po ba ang pangunahing layunin ng Rice Engineering Mechanization Division sa PhilRice? Yeah, ang Rice Engineering and Mechanization Division ng PhilRice ay isa lamang sa napakaraming division sa PhilRice. Pero ang aming focus ay kami yung nagde-design ng mga makinarya para sa rice production. Kami rin yung nagle-lecture about mechanization at kami rin yung mga nagpo-promote mga makabagong makina ay kami yung nagpo-promote sa mga farmers. Ayun. Ayun. Sir, speaking of agri-technologies, pwede po bang mag-name po kayo ng ilan sa mga technologies mula sa division po natin? Or nila, sir? Yes. Yeah, sa ano po, yung mga technologies po na available sa amin ay napakarami actually, more than 30 technologies. Wow, pero ang dami na pala. nandyan po yung from land preparation up to post-harvest operation ng palay. Nandun po, halimbawa, Yes, sir. yung riding attachment for hand tractor, yon. And then seed cleaner, and then dryers, combine harvesters, and marami pang mga rice mill and
marami pa pong iba. Ayun. So marami-rami po pala Yes. kami, sir, pwedeng i-feature dito Oo. sa AgriSikat. Ano? Ayan. Opo, marami po. So sir, isa nga po sa inyong mga agri-technologies, ang ating multipurpose seeder. Maari po ba ninyo kaming kwentuhan, sir, patungkol po sa teknolohiyang ito? Yeah, ang multipurpose seeder po ay isang teknolohiya na ginawa para dun sa ating mga local farmers na nagde-direct seeding. Ito ay nasimulan pa noong 2018. Kasama namin ang IRI, kasama namin ang UPLB sa isang project na pinondohan ng DA-BAR o yung Bureau of Agricultural Research natin. So Yes mula po. nung 2018 ay dinevelop natin yan. 2019 ay further development at nagpatuloy yung development hanggang ngayon ay commercialized na po yung multi-purpose seeder natin. Ayun. So sir, sino-sino po ba yung mga eksperto po na inyo pong naging katuwang sa likod po ng pagbuo ng multipurpose seeder po? Yeah, sa pangunguna po ng inyong lingkod ay marami kami, 8 kami na nag-design from IRI nga and then from UPLB at yung mga manufacturer. Pinagsama-sama namin yung feature ng 5 design ng seeder. Tiningnan namin and then we consolidate with one design. Ito nga po, lumabas yung ating multi-purpose seeder. Ayun. So, Ayun. speaking of design po, sir, gaano po kaya katagal ninyo binuo itong multi-purpose Tama seeder, yung sir? design. Mula po noong 2018, ma'am, and then bali umabot yan ng 3 years hanggang ma-develop namin at napatunayan namin na kaya nang gumawa doon sa ating farmers field, kaya inilabas na po namin ngayon. Ayun. So sir, paano po ba gumagana itong ating MP seeder? Yeah, ang MP seeder po ay ginagamit sa dry seeding. Kung kabisado nyo ang dry seeding, ito ay paghahanda ng lupa na walang tubig. Tubig. So dry Yes siya para sa rice, corn at mung bean. Yung multipurpose seeder po na ito, dahil makina, nakalinya ang tanim kaya madaling agalagaan ang palay kumpara doon sa ating sabog ng kamay. Katamtaman din ang kapal nung ating nakabudbud na nakatanim na binhe dahil ito nga ay precision nga kapag yung makina ang ginagamit natin, matipid sa binhe at sa ganitong paraan ay marami ring matitipid na tubig ang ating mga farmers. Ayun. Mas So, precise, Tama. So, sir, tanong ko lang Opo. po, paano po ba ito gumagana? Ito po ba ay Di battery. ginagamitan ng gasolina Oo, or ng di battery po ganun ba siya, sir? Paano po ba? Oo. Ito po ay gumagamit ng hand tractor, 'di ba? Ang ating karamihan kasi ng mga farmer natin ay may hand tractor na. Ayun. Yung Yes diesel po. karamihan yung ginagamit. Kaya ito yung humihila doon sa ating multi-purpose seeder. Yung operator nakasakay na, parang Parang ikukunik mo ikinakabit lang doon po sir yung multipurpose seeder po. Doon sa hand tractor, Opo, sir. Ayun. As Ah, an attachment, tanggalin mo yung attachment, halimbawa, tanggalin mo yung suyod and then ito yung ilalagay, makakapag-operate na. Ayun, ganun Opo. pala siya. Akala ko partner, hiwalay siyang makinarya. Ikinakabit pala siya dun sa may Hand tractor. hand tractor, Opo. Tapos nakasakay Oo. po doon sir yung mag-aano po. Operate na po, Oo. sir. Kasi napansin namin sa mga surveys ng PhilRice ay nasa 90 or 95% ng farmer natin ay may mga hand tractor na. Kaya yun yung tinarget talaga namin, nahihila doon sa ating multi-purpose seeder para makatipid yung farmer. Hindi na siya bibili ng prime mover o kaya yung hihila pa, gagamitin na lang niya yung available na hand tractor niya. Ayun, So, ikakabit na lang siya, Ang need na lang talaga Oo. is yung multi-purpose seeder pang salpak dun sa hand tractor Oo. na meron na yung mga farmers natin. Yes, opo. Ayun. So sir, ilang ektarya po yung kayang tamnan po sa loob ng isang araw gamit po itong ating multi-purpose seeder? Nabulol na Yo, partner. sa mga data po namin ng paggamit ng MP seeder ay kaya niyang magtanim ng
2.5 hektarya bawat araw. O kaya Wow. ay Ang laki na nun, 3 partner. oras. Yung 1 hektarya, 3 oras niyang tatamnan. Hindi, partner. Mabilis lang po siya. Mas mabilis siya, partner, ano? Mas efficient siya kaysa yung mano-mano po na parang ilang Opo. tao rin po yung maggaganon po, ano, sa loob po ng isang araw, Opo. tapos yun isa lang po ang Opo. kailangan, At tapos in 3 hours. Opo, at nakalinya. Opo, Opo, at nakalinya pa. nakapantay-pantay po. Opo. Ayun, mas mabilis. So sir, nabanggit niyo po kanina, ano-ano nga po ulit sir, yung tatlo po, mais, palay at saka po munggo. Mm-mm. So sir, yung tanong po, Opo. bakit po yun lang po ba sir yung ano po? Mga pananim na Apo. pwedeng paggamitan po ng multi-purpose seeder, sir? Oo. Sa pag-design po namin ng multi-purpose seeder ay talagang naka-design sana yan sa rice. Mm. Kaya nga lang sa mga farmer na gumagamit ay nagtatanong din sila, pwede ba yan sa mais, pwede ba yan sa munggo, at actually ay pwede pa ring iba, kaya lang dadagdagan natin yung design niya. Ayun. Kaya yung pagtatanim ng palay ay actually matipid yung binhi. Ang distansya ng planting niya ay 20 centimeter, na ito yung yung distansya na nire-recommenda ng PhilRice tsaka IRRI. Tapos kapag mais naman ay 60 centimeter ang distansya, na Yes po. ang ginagamit lang na binhi ay sa palay 60 kilogram lang per hectare, sa mais ay 20 kilogram, at sa munggo ay 20 kilogram na binhi lang ang kailangan. Mm. Ayun, ganun pala siya, partner, no? So, basically, yung pinakauna naging plano pala, palay lang, tas marami ng Munggo, nag-request corn. kung Opo. pwede ba yung Opo. palay and munggo, and yun nga. Which is good kasi Mm-mm. hindi lang siya magpo-focus, sir, sa isang pananim lang. So, may choices pa yung mga Yes. farmers natin kung anong klaseng pananim or munggo or mungbin ba nila Mm-mm. pwede gamitan. So, sir, matanong na din Opo. po namin, ano po ba specific yung mga benepisyo na maaaring makuha ng mga magsasaka natin sa paggamit po ng multi-purpose seeder po? Marami po ang mga identified na advantage kapag gumamit tayo ng multi-purpose seeder. Lalong-lalo na sa dry seeding technology with multi-purpose seeder. Unang-una, makakatipid tayo ng marami doon sa tubig. 'Di ba? Sa ngayon kulang na tayo ng tubig, Yes kaya po. 'yun, makakatipid tayo. Sa MP seeder din ay wala nang additional na investment na kailangan pa yung farmer, kasi ang talagang tinarget namin na hihila dito ay yung kanilang ginagamit na araw-araw na hand Hand tractor, tractor. di ba? Hand truck. Yung hand tractor na nila. Mas precise yung placement ng seed Ng seeds, kumpara yes po. dun sa manual. Oo. Dito sa MP seeder, itatanim niya dun sa maliit na kanal, gagawa siya ng maliit na kanal, dun niya ibabagsak yung seed at tatabunan niya. Kaya kapag natabunan, ibig sabihin hindi na siya maaarawan, hindi na rin makikita ng ibon yung binhi, Hindi na kaya siya hindi tutukan. nakakainin, okay. mga Kasi ganon. So marami po, nasa straight row din yung kanyang seed na naitanim, kaya mas madali yung pag-maintain natin. Kapag pumasok ka dun sa palay, mas madali yung maintenance, pag-aalaga dun sa palay. So, di ba, napakaraming benepisyo Yes kapag po, sir. multi-purpose seeder ang ginamit. Opo. Parang mas uniform, sir, yung pagkakatanim-tanim ng mga palay, munggo, Opo. and yes. Which is Opo. good kasi Oo. pag ani, mas Yes, maganda yung mas maganda yung possible na ani. Saka hindi lang sila makakatipid, yung sinabi nga ni sir, mas mapapadali yung yung pag-aalaga dun sa sa mga pananim, kasi pantay-pantay Opo. pantay-pantay. Ayun. So sir, Opo. ito naman po sir, marami na po bang komunidad natin ang nagkaroon ng kaalaman patungkol po sa paggamit po nito? Opo, sa ngayon ay, although noong project pa lang namin ito, habang didevelop ang NP seeder, ay nasa Cagayan, Isabela, sa Zambales, sa Ilocos, sa Iloilo, sa South Cotabato. So sila po yung nakakaalam na gamitin yung MP seeder. Pero sa ngayon, ang namomonitor lang ko lang po na maraming gumagamit ngayon ay Zambales. Talagang ginagamit na yan ng mga farmers. Sa Iloilo, Malayo sa lang. Ilocos Oo. at sa Abra, Malayo na marami ang na pong narating, mga farmers ang bumili gamit yung ating MP seeder sa kanilang pag-dry seeding.
Ayan. So, it means, partner, na talagang talagang maganda itong MP Cedar, talagang efficient siya. Ayan. So, I'm sure, sir, marami ng curious sa ating mga ka-agrisikat, lalo yung mga hindi pa nakikita kung ano nga ba ang itsura ng MP Cedar. And Sir? of course, Kaya, curious din sila yes. kung may possible kita ba talaga dito Oo. sa multipurpose cedar. Ayan, partner. Ayan, kaya sir, ang susunod po nating segment ay yung Tech Kita, kung saan doon po naman natin pag-uusapan yung about naman po sa mga profit, ayan, yung sa market. And before po tayo tumungo dun, sir, ay may iniready po kami dito na maikli pong commercial patungkol po sa MP Cedar. Ayan, sabay-sabay po nating panooring lahat. Apo. Mabilis na pamamaraan sa pagtatanim ng palay, mais at munggo ba ang hanap mo? Huwag kang mag-alala dahil ang Philippine Rice Research Institute ang bahala sa iyo. Ipinakikilala ang multi-purpose seeder for dry direct seeding of rice, corn, and mung bean. Mabilis na pamamaraan sa pagtatanim ng palay, mais at munggo ba ang hanap mo? Huwag kang mag-alala dahil ang Philippine Rice Research Institute ang bahala sa iyo. Ipinakikilala ang multi-purpose seeder for dry direct seeding of rice, corn, and mung bean. Pantay na sukat at tipid sa trabahante. Ngayon, kahit mag-isa ka, kaya mo na kung kaya't ano pang hinihintay mo. Sakay na sa multi-purpose seeder ng Peel Rice. Para sa karagdagang impormasyon, maaari bisitahin ang Facebook page ng Philippine Rice Research Institute. Ayan, kitang-kita natin kung ano yung design, Yes. partner, ng multipurpose seeder. Parang gusto ko ma-experience, partner, sumakay Oo ng nga. sand tractor. Yes, kasi Parang- natandaan ko yung sinabi ni sir noon yung sakay na. Sabi yung gano'n. During the tech teaching. Ayan, so yan, welcome po sa ating second segment na tatawagin nating Tech Tech Kita. Kita. Ayan. So yan, alam ko po sir, curious po yung ating mga potential investors, ayan na mga nanonood. So ayan po. Sir, kung mai-estimate po ninyo sir, magkano po ang pagmamanufacture o pag-produce ng isang makinarya ng multipurpose seeder sir? Yeah, sa ngayon po ang multi-purpose seeder, according to one of our manufacturers sa Isabela, ay ibinebenta po nila ito ng 60,000 pesos. So, ang isang farmer ay kung willing siya, manufacturer yung i-repair namin at doon sila ko-contact kung gusto nilang bumili ng kanilang multi-purpose seeder. Ayan. So, sir, kung ibebenta po ninyo ito sa mga magsasaka, magkano po kaya ang aabuti ng isang makinarya kung kayo po ang mag-aano po? Saan po sila pwede magtungo upang bilhin po yung makinarya po na ito? Yeah, sa ngayon po ay meron tayong 5 manufacturer na pwedeng bilan. Actually, ang Philrice po ay hindi po kami yung nagbebenta noong unit. But may mga cooperating manufacturer kami. We call it technology. May technology license agreement na kami sa, tandaan nyo po, New Era sa Ilocos, ACT sa Isabela, yung BAL Machinery dito sa Gimba, Nueva Ecija, sa Laguna ay yung Global Marketing, at Iloilo yung Hontarcego, at yung Green Valley Machinery doon sa Mindanao, sa South Cotabato. So, sa mga interesado po na bumili ng multipurpose seeder, kunin nyo po yung contact sa amin and then kayo po yung direct makipag-negotiate kung tulungan namin kayo to mediate on paano kayo bumili ng multipurpose seeder. Yun. Tama po ba sir, sa New Era, Ilocos, Isabela, South Cotabato, marami na, malawak na po pala. So, Gimba, Apo. meron din. Apo. Yes. Dito sa atin. so mag-message lang po tayo kay sir para po sa Yeah. mga manufacturers Yes. na pwede nilang puntahan. Kung may mga interested, and I'm sure ngayon sa live natin, baka may mga nanonood din na interested. Ayan, so speaking sa mga
viewers natin, partner, ano? Shout out kay Cassandra Lay Marcelo, ayan, na nanonood ngayon. Kay Nicolette at kay Janelle Gallardo, ayan. Kay Princess from Core Gateway College, ayan. Ayan, and of course, partner, sir, alam ko po merong mga farmers na naghintay po talaga dito sa ating radio program. Ang tanong ko po, sir, kung ang isang typical na farmer po ay interested po sa multipurpose seeder pero hindi nila ganun ka-afford, may alternative pa po bang paraan po kayo para magamit po nila yung makinarya po? Yeah, ang isang pinaka-effective po na na pag-own o yung pagmamay-ari noong multipurpose seeder ay sa isang kooperatiba. Halimbawa po ay yung kooperatiba ng mga farmers ay magkaisa sila bumili ng isang unit, and then yung mga farmers mismo, yung mga member ng organization, sila na yung yung parang customer ng cooperative na yon, nang sa gayon ay ma-afford nila. Although sa private, naniniwala ako, dahil ako din po ay isang farmer, Yes po. ang 60,000 pesos ay napakaliit na investment para sa mga interesado po na mga farmer. Okay po. So, sir, Ayan. ito po bang nabanggit niyong kooperatiba, ito po ba ay for renting? Opo, ayun po yung maganda kapag meron kaming sample na isang kooperatiba, dalawa sa Zambales. So, although ito ay dole out, binigyan po namin sila ng MP seeder kasi nakakuha ako ng fund galing ng FAO. Kaya binigay namin, and then sa ngayon po ay yun yung pinaparenta nila na na machine para doon sa kanilang mga membro. So yun po yung isang napakaganda. Alam nyo, kapag nagkaroon kayo ng multipurpose seeder sa halagang 60,000, and then mababawi nyo kaagad, isang season lang po ay Yun. Yun yung maganda doon. mababawi nyo na kaagad Mababawi yung siya agad, yung partner. investment nyo, and then following season, yun na yung kita noong cooperative nyo. Ayan, sir. So, At syempre po, depende yan doon sa rate. Kung mas mabilis pa yung rate, yung capacity ng multipurpose seeder mo, kasi sanay na yung nag-ooperate, mas sanay na siya, mas marami ang kanyang matatapos sa isang araw. Kaya yung sinabi ko na isang season lang ay mababawi, mas mapapaikli Mas mapapabilis pa, pagbawi sir. noong una. Opo. yan po, Ayun. sir. Siguro po para din po sa mga tagapakinig natin, sir, tanong lang din po, noong simula po, sir, napagkumpara ninyo na Yes, po ba yung yung kita. kita mula sa direct Seeding. seeding kumpara sa paggamit ng multipurpose seeder, sir? Opo. Sa project po namin ay meron kaming comparison, paggamit ng MP seeder, tapos yung paggamit ng paro seeding, and then paggamit din ng broadcast. Na yung sa broadcast po na yun ay gumamit sila ng 60 kg per hectare na seed, tsaka yung isa ay 150. So napagkumpara namin yon hanggang sa umani. So mas malaki po ang naging net income noong MP seeder, followed by paro seeding, yung makina pa rin yun. And Yes then yung broadcast na mano-mano ay mas maliit po yung net income kumpara doon sa mga sa comparison ng apat na method. Ayun. So talagang mas napatunayan nila, sir, na effective talaga yung paggamit nitong MP seeder, at hindi lang basta effective. Ang goal kasi nila yung makatipid din yung mga farmers natin kasi yung mga farmers natin ngayon, aminin naman natin sa hindi, partner, talagang medyo hindi kalakihan yung kita nila. So maganda itong MP seeder na ma-introduce sa kanila, gaya nga nung sinabi ni sir, in early as per isang season mababawi agad yung kita, Saka yung sinabi din ni sir kanina na for renting, maganda rin siya kasi yung mga nagda-doubt, sir, nagda-doubt effective ba talaga yung yung mga masusubukan nila, sir, na Once tinry nila. Oo, masusubukan nila na yung MP seeder ganito pala yung effect sa mga pananim ko. Ayan. Opo. So halimbawa naman po, sir, nagkaroon ng sira po yung makina. Paano po yung maintenance po nito, sir? Yung yung multipurpose seeder po kasi ay gawa sa mga lokal na material.
yung simpleng pamamaraan ng paggawa, yung simpleng skill lang ng ating mga local manufacturers. Kaya sigurado ko po kapag nasira man yung ating MP seeder ay kayang-kayang gawin, kayang-kayang i-repair ng ating mga local manufacturers. Yung mga maliliit lang na shop sa mga barangay natin ay kayang-kaya na po nilang i-repair yon. Ayan. Ayan. So bago yan partner, shout out muna ulit tayo. I'm sure umiinit na yung topic. Mas marami na tayong palamigin muna natin. mas marami nang nagiging interested dito sa ating topic patungkol sa MP Seeder, sir. Ayan. So shout out kay Miss Fe Valentino. Ayan, good afternoon po sa lahat, sabi ni ma'am. Kay Kimberly Joy Estares Mata. Ayan, good afternoon po ma'am. Kay Mr. Angel Domingo Bala. Ayan, good afternoon po. Kay Miss Yen Stigoy. Ayan, kay Ma'am Yen. Good afternoon po, ma'am. Happy watching po. Kay Miss Edna Marie Punzalan. Ayan, ang dami nating Ayan, si Ma'am viewers. Edna. Good afternoon po. Ayan. Sabi po ni Ma'am Yen Estigoy, hello Engineer Elmer. Salamat sa pagpapaunlak sa aming programa. Ayan, thank you so much po talaga, sir. And ayan po kay Miss Kimberly, pa-shoutout po sina Ma'am Beng Caluza and Ma'am Kona Suner Narvades. Ayan, Hello shoutout po po sa inyo mga madam. Happy watching po. Ayan, happy watching po. Ayan, syempre partner, nag-comment din ng aking Mudra Bells. Sabi niya, we are watching you po. Ay, parang anino naman yung nag-watch. Hello po sa aking nanay at tatay. And again, sa lahat ng taga PhilRise na nanonood ngayon, shoutout po sa inyong lahat. And of course, partner, shoutout din sa mga attendees natin ng Technology Promotion Mentorship Series. Ayan, ongoing yung ating training ngayon. Ayan, shoutout po. Ayan. So, eto sir, balik po tayo sa ating question. Ayan. Noong nagdaang ALOC 2024 Regional Technology Pitching, sir, may mga potential investors po ba na kumontak po sa inyo? Actually po yung lumapit lang sa akin ay yung Inca, kasi napaka-interested din po ako na gawing plastic yung component noong ating multi-purpose seeder para kasi yung kapag ka nagtanim ka ng mais, kailangan ay fertilizer yung gitna. Kaya lumapit po sa akin ay ang Inca para sa improvement nung ating multi-purpose seeder. At ang karamihan po yung mga farmer na nagtatanong kung saan po makakabili. Ayun. So, ito rin pong program namin, isa rin po ito sa open po na para po sa mga potential investors natin. I'm sure baka may mga nanonood dito na naging interested patungkol dito sa MP Seeder, yung kagandahan niya, yung mga benefits sa ating mga farmer. Ayun. Ayan. Sige partner, for our last question. Ayan naman po sir, para po sa mga manonood natin ngayon na naging interesado patungkol po sa teknolohiyang ito, ayan, maaari niyo po bang ibigay ang inyong contact details at iba pa pong impormasyon? Yeah, opo. Sa mga interesado po ay pwede po kayong kumontak sa amin sa PhilRise Tech Center. Pwede niyo pong kontakin ang 0917-111-7423. O kaya pwede rin po sa number ko na direkta 0936 11 44 839. So yan. So kapag interesado po kayo, kontakin niyo po yung mga number na yan at sigurado ay pag-avail po kayo kung ano po yung mga question o maa-answeran yung mga question po na gusto nyong itanong sa amin. Ayan, wag na po Ayan. kayong mahiya. Yes, At Yeah. saka pwede rin po kayong mag-contact sa Clarde Consortium FB page at sa Yeah. Ray Central Luzon. Yes. Ayan, para matulungan po namin kayo patungkol po dito sa pag-contact kay sir patungkol sa MP Seeder. Lalo na kung meron po sila sir mga katanungan, pwede din po nila i-raise yun po sir. Apo. Yan. Ayan. So yan sir, we would like to take this opportunity sir to say thank you very much po sir sa pagpapaunlak po sa amin na ma-interview po. And sana po yung nasabi niyo po kanina na 30 technologies, hopefully soon sir, Oo. ay isa din po yan sa ma-feature natin dito Napakarami, sa partner. AgriSikat. No? Kasi Apo, sure pa. yes, sir. Maganda po na ma-commercialize po natin tong mga technologies na to. So, yung mga farmers natin is magamit din po nila. Ayan. Ayan. So, sir,
paano naman po yung ano po yung masasabi ninyo na advice or motivation po sa ating mga future agri-engineers? Tama ba yung term? Ayan, sa mga nais din pong tahakin ang landas po patungkol po sa mga ganito pong paggawa ng mga makabagong makinarya sa pagtatanim. Yeah, sa aking mga kasamahan po na ang tawag kasi namin sa mga engineers, mga ag-eng ay bayaw. Ayun, So sa bayaw. aming mga bayaw ay ang ganda nung ating profesyon kasi dito natin matutulungan yung actual na mga farmer. Yes Sa po. pag-develop natin ng mga makina na to ay talagang yung farmer ang natutulungan natin, kaya sana ay tulong-tulong tayo bilang Pilipino na ito naman yung pinaka-importante na pagkain sa atin, yung palay. Kaya pagtulong-tulungan natin hindi lang po yung mga agricultural and biosystem engineers, pero lahat tayo na Pilipino ay tulong-tulong tayo na paunlarin yung ating pagsasaka at mapayaman natin yung mga farmers. Yes Sana po. ay yumaman yung mga farmers para mapaunlad natin yung buong Pilipinas. So, Yes. yun po. Yun, Maraming salamat. Ayan, Ikaw, partner, baka meron kang nais maidagdag. Ayun, sir, thank you po talaga sa mga natutunan namin sa inyo, sir. Gusto ko talaga sa multipurpose seeder, yung open siya for renting. So, yung mga farmers Yes. natin na hindi siya afford, pwede silang sumali sa kooperatiba para gamitin. So, they can try po yung mismong technology at saka yung pantay-pantay, yung hindi na kailangan pa mag-upa ng napakadaming mga magsasaka na hindi, yung sinabi mo nga Yes. kanina na hindi din naman ganun kalaki yung kita nila, tapos tirik ang araw, ganyan. So, yun din, tipid sa tubig. Yes, tipid sa tubig. Ayan. Yan. Ikaw, Yan. partner, ano yung ako mga naman, insights mo? Ayun, ang daming insights ni partner, ano. Ako naman, ang nagustuhan ko naman yung sa part naman nila, sir, na gumagawa ng mga makinarya na tulad ng ganito. Kasi tulad nun, ang unang design daw nito is yung for palay lang. Ang kagandahan kasi kila sir, pinakikinggan nila kung ano yung boses ng masa. So, ano yung gusto nila? Gusto nila, pwede po ba yung munggo? Dinisenyohan nila, sir. Pwede po ba yung mais? Dinisenyohan nila, sir. And sabi ni sir, kapag meron pang gusto, gagawan din nila ng paraan. Yun So, naman. parang ina-achieve talaga nila yung goal ng bawat isa na sabay-sabay tayong umangat, especially yung ating mga farmers. So, kung ano yung kailangan nila at kaya nila, sir, gagawan nila ng paraan. And eto na nga, yung ating success na multipurpose seeder. Ayan. So, ayan. Thank you very much po ulit, Engineer Elmer Engineer, si Sir- Bautista. Ayan. Ayan. And sa mga ka-agrisikat po natin na nakikinig ngayon, tumutok din po kayo sa ating agrisikat sa mga susunod pang episodes. Yes. Kasi partner, magkakaroon tayo ng Game. game. Ayan, Ito yung ay quick tinatawag fix. nating Quick fix. fix. So, ito po ay jumbled letters, one word. So, antayin din nila yung mga magaganda nating papremyo. papremyo. Ayun. Ayan. So, sir, baka po meron pa po kayong mga paparating na trainings, kaganapan. Ayan po. Pwede nyo pong sabihin po ngayon bago po tayo mag-end. Yeah, wala akong maalala, pero okay. So sa mga interesado po na mga farmers natin ay regular po yung pa-training namin sa PhilRice. May mga naka-schedule po kaming mga training sa training division namin patungkol sa pagpapalay, hindi lamang po doon sa makina, but yung pagpapalay mismo mula doon sa pag-alaga mo ng punla hanggang doon sa pag-aani ay Yes po. may mga pa-training po ang PhilRice na gano'n. Ayun. So, ayan. Yes. Pumunta, sumama tayo sa mga pa-trainings Oo, tungkol yung sa mga pa-training. pagtatanim ng Tsaka palay. para updated din tayo sa mga happenings. Meron din silang Facebook page, yung PhilRice. Ayan, para updated tayong lahat. Please like and follow na rin. And again, please like and follow ang ating Clardy Consortium at ang ating Race Central Luzon. Ayan, shoutout din daw sa lahat ng taga-Race Region 3. Ayan, pinahabol ni Ma'am Kimberly. Shoutout po sa inyong lahat. I'm sure, partner, kung ako nabusog sa mga bagong kaalaman patungkol sa
bago at napakagandang makinarya na ito, for sure, nabusog din ang ating mga kaagsikat. Yes, partner. Ayan. So, partner, kung wala ka naman ng maidadagdag, this concludes our program. So, ang bilis ng oras, partner, ano? So, time check, mga kaagsikat is 4:50, ano? Matatapos na agad yung isang oras. Pero, parang nabitin, ano? Parang hanggang 6 o'clock to. Pero ayun, hanggang 5 nga lang ang ating program. And kung may mga nais pa silang itanong, may mga inquiries pa sila, ayan, open na open si Sir Elmer. Yes naman, partner. Ayan. Okay? With that, maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa amin ngayong hapon. Tiyak na uuwi muli tayong busog sa saya at bagong mga kaalaman. Muli, my name is Mark Denver Bedico. At ako naman si Pamela Canyaveras. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Miyerkules dito lamang sa Agrisikat, sa Agrikultura, sikat ka! Yan. Thank you so much po, Thank sir. you po, sir. Thank you very Thank much you. po. Thank you po. Mamahagi lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Sisikat ka sa agrikultura. Kikita pa sa agrikultura. Marami tayong may babahagi. Lahat tayo'y magwawagi. Agrisikat, agrisikat. Tara, halika na tayo sama-sama sa ating radyo. Ituloy mo na, kumilos ka na hanggat maaga. Gumalaw-galaw, bumangon na sa kama. Di pwedeng mali, pagpasok sa eskwela, sa trabaho, sa office, sa kayo ka pa. Simula ng sigla, radyo ang kasama. Makinig makisalo, makibarkada. Dito sa aming radyo, Radyo CLSU 107.3 Radyo CLSU